Hello, maayong adlaw sa tanan. Kumusta? Ako na day po ni inyong Sister Emily. Ug niadtong miaging semana ako ang gi-discuss sa inyo ang akong personal nga kaagi or kasinatian sa akong pagpang-apply para makasulod sa Humber College or sa ako ang designated learning institution. Kining parto sa akong video karon naghiskot kini sa amo ang experience sa pag-apply na gyud sa mga documents sa immigration sa Canada. Pero sa dili pa, ako unang i-explain ang mga nagakalain-lain nga mga acronyms tungod kay adunay mga terminologies nga diin ang Canada nag provide sila ani aron nga mas dali nga mahinumduman ug aron masabtan ang gusto nilang ipasabot. So number 1 kining SP. So kung makadungog mo SP, it means student permit. So pareha nako, ako ang visa nga akong gi-applyan student permit. So SP. Then OWP, open work permit. Ang OWP mo ni siya ang spouse or common law partner sa SP nga diin pwede siya makakuyog sa SP nga moari sa Canada aron mo trabaho. So adunay open work ang iyahang gihatag nga permit aron pwede siya makatrabaho full time. Tungod kay ang SP man good basically mo trabaho lang ni siya og not more than 20 hours a week. Whereas kung naa kay OWP pwede siya makatrabaho og full time in a week. Then SP minor mo ni siya among gi-applyan sa amo ang anak nga ning grade 1 na dinhi. So imo pud na siyang applyan og entry sa pagdung niya dinhi. Student permit pero minor. And then TRV, temporary resident visa. So pwede po ni siya nga imuhang i-apply imuhang anak as a temporary resident visa nga imuhang ikuyog sa imuhang application sa pag-ari sa Canada. DLI, Designated Learning Institute. So ang school nga imuha nga pag-eskwelahan gitawag na siya og DLI. So ma-search na siya sa IRCC nga website ang mga Designated Learning Institute nga registered sa IRCC nga diin legible na sila nga mga eskwelahan nga mohatag og PGWP. Okay, unsa man po ning PGWP? Postgraduate Work Permit. So ang PGWP mauni siya ang i-grant sa imuha after graduating sa imong program aron nga kay inig abot nimo dinhi ang imong student permit ang ihatag niya nga permit nga makapuyo ka dinhi is mostly 2 or 3 months after ka nga mahuman ang imong pag-eskwela. So kung mahuman na siya, mauli na ka. Pero kung naay PGWP, mauni siya pamaagi aron nga magpabilin ka nga makapuyo dinhi sa Canada. So ang nakanindot pod sa PGWP ang postgraduate work permit, makapanarbaho ka full time na sa imuhang gieskwelahan. Then makadungog ka og VO. VO means visa officer. So usahay mga group chat or FB group na ani siya nga mga terminologies nga si VO mo ni. So VO meaning visa officer. So mo na siya ang mga nasa immigration. So ang uban pod moingon nga IO, immigration officer. So maura na siya pasabot IO, VO mo na siya ang pasabot naa sa immigration, mga officer na sila nga in charge nga mobutingting sa imuha nga mga documents nga nag-apply para sa Canada. Then we have IRCC, Immigration, Refugees and Citizenship Canada. So mo ni siya ang immigration, mo ni siya ang sandan sa imuhang mga application, mo ni siya ang mong assess, mo ni siya ang tan-aw sa imuhang application nga gihatag, gi-send, gi-submit sa ilaha. Ang GCK or the Government of Canada Key, mao ni siya ang imuha nga account siya sa Government of Canada nga adto nimo didto ibutang ang imuha nga mga documents. Adto ka mo lodge, kung makadungog ka ng lodge, mag-lodge. So mo na siya imong i-affix imong kung sa cellphone pa i-install, i-upload ngadto imuhang mga documents. So naa dito ang sa GCK, naa dito ang
mga requirements nga gi-required sa government sa Canada. So na kay agency, so ang agency mismo ang gama mohimo sa imong account. So magpaminaw na lang ka og unsay gama sa agency. So whereas kung mag DIY ka, do it yourself, so ikaw mismo ang mong himo sa imong account sa GCK. Ikaw mismo makakita kung unsa nay dagan sa imong application. Then na ay PR. So kung makadungog kag PR, pasabot ani permanent resident. So ang imong PR, temporary resident, mahimo ng permanent resident. So kung permanent resident na ka, permanent din na. So dili na ka mahadlok nga ma-end na imuhang ma-expire ang imuhang visa to stay in Canada tungod kay permanent naman ka nga resident. Then kaning LOA or LOA, Letter of Acceptance. So kani siya na ihatag ni siya sa school nga imong gi-applyan. Ang school mohatag og letter of acceptance pasabot ana nga na-akseptar na ka, nadawat na ka sa ilahang eskwelahan, so mo ni siya ihatag nila. Kani siyang LOA or LOA, usa po ni siya sa requirement nga naa sa GCK imuhang i-upload. So kailangan need po ni siya nga documents. Then we have the SOP. Kung makadungog ko mo nga change your SOP or sa SOP na magdaog statement of purpose. So mo ni siya letter nga nakasulat imuha nga sulat ngadto sa kung nang-apply pa ka mooy imuhang application letter ngadto sa immigration sa Canada nganong ni eskwela ka, nganong nikuha ka nga program. Mo na siya statement of purpose, kinahanglan nga imong i-depend imuhang ipabati sa immigration nga need jud nimo ang eskwela ka or need jud nimo moari ka sa Canada. And then kailangan ang imuhang purpose makaingon pod si Canada, okay maayo. So maguna-una una-unaon jud nimo pag-ayo kung unsaon nimo pag state sa imong purpose. Then LOI, letter of intent, mostly mo ni siya letter nga gamon para sa imong OWP o SP minor. Sa ako gihimuan ako og letter of intent ang ako ang bata nga nganong nga eskwela pod siya, nganong ikuyog man siya namo. Then letter of intent pod nganong nga ikuyog man ako ang bana, so anha pod din magdaog. Then DIY, do it yourself. So mo ni akong gibuhat, but of course with God's guidance, God's intervention. So do it yourself, DIY ang amo ang gihimo aron sa pag-lodge or pag upload sa mga documents para sa mga application. So after I got my LOA, so ang LOA usbon ako gikan ni siya sa school. So sa ako ang first video hisgot ko adto about kung giunsa nako nga makasulod sa school nga ako ang eskwelahan karon. So hangtod nga nakadawat ko og LOA, letter of acceptance. So human sa nakakuha nako og letter of acceptance, ang akong gibuhat is nag-register ko sa IRCC. Ni sign in sa IRCC secure account-canada.ca. Dayon nag-register ko sa Jessica, register with Jessica or register with a sign-in partner. So kani siyang sign-in partner kung naa kay agency. Pero kung wala, register with Jessica ra kadetso. Dayon naa didto ang magawas na mga prompt about imuhang mga password. So mga questions, importante nga questions nga imuhang i-answer, kinahanglan magbantay ka kung unsay imuhang mga gi-answer ato. 5 ka mga questions ang ihatag unya 5 ka answers na imo pong imong kinahanglan timan-an kung naa kay capital letter or small letter batanan na by space kay kung mamali ka ana dili ka kasulod sa imong account once mohatag sila sa prompt question. So 5 na siya, imuhang hinumduman ng 5 ka questions kay in random order mo gawas ang kana nga pangutana, usa sa pangutana, so kailangan kay ka sa answer. Then include how many are you in the application. So imo pud nang gam-an pod, for example pila mo sa kana nga application. Sa amo at tulumi diri so ako ang principal applicant with as student permit, then open work permit, then SP minor. Gighimuan po ni sila og
giusa ra siya og account pero gi additional nga member siya sa maong application. Then mao ni siya ang mga documents nga gikinahanglan sa SP ni siya ha, sa SP mao ni siya ang sa ako ang na-gather na save ni siya sa ako ang drive. So mo ni siya ang mga requirements. So number 1, IMM, the immigration form 1294E. So makita ni siya, downloadable ra po ni siya sa IRCC kaning form. So once nga naa na kay GCK, na mo appear man ni siya, imo ra ni siya ang i-download. So magawas ra ang maong form imo hang i-fill out ra niya. Kailangan sakto ang mga information nga imong gihatag. The number 2, evidence of work. So ang ako ang gibutang ani ang mga appointment, mga service record. So nga nagpakita og ebidensya nga mo nay nakatrabaho ko sa moning trabaho akin. Gi-appeal po na siya sa ako ang SOP. The number 3, passport, giscan ni siya ang passport. The number 4, letter of acceptance. So katong LOA nga gihatag sa school, appeal na ani ang katong receipt sa imong pagbayad. The number 5, immigration form 5713. Wala ko naka-memorize ani unsay forma sa mga forms pero sa diha nga makagama ka og GCK sa imong account, so downloadable na po ni siya. Sa amoa nga case diha may time nga nalibog po mi sa pag fill out ani, simple raman unta siya pero naay makalibog. Pero sa next na lang nako siguro nga video ipakita kay ako panghilngon. Then number 6, sa marriage license. So kay minyo man ko kailangan i-scan po ni siya, colored scan sa imuha nga document, especially marriage license. Number 7, proof of means of financial support. So kani siya mga bank accounts, statement, bank statement, imuha nga income, imuhang summary sa imuhang kwarta, no? Summary sa imuhang kwarta nga naa kay kwarta sa bangko, mao ni siya. Unya kailangan kung imuhang kwarta sa bangko mao ni tinuod na siya, unya kung panalitan na ay bulk naman ni kalitra o kadako ang imuhang kwarta sa bangko sa imuhang bank statement, so imo na siyang i-defend. So sa amo ang case nakabaligya mi og house and lot, so mo na siya i-appeal na siya nga as a justification nga mo ni naka-gain ka ana nga kadako sa kwarta. And then kailangan naapog kay sponsor, kay ang kwarta sa or ang bank statement sa imong sponsors i-appeal pud siya og kwenta sa summary of funds, and then totalon to siya nga tan-awon to sa immigration kung makasupport ba gyud nimo nga mudung ka ni sa Canada. The number 8, digital photo. Ang digital photo na ani siya required number of kanang length, width, ningon ana. So mga pixels, something like that. Ipakita ra na siya sa mga photography nga niya, tanawon ra nila ang description niya, sundon ra unsay may tabo sa imuhang digital photo niya. Picturean ka, dali ra makuha man, mga 2 to 3 hours after makuha na dayon. Then family information, immigration form po ni siya 5645. Siguro kani siya nga part sa tanan nimo nga member sa family, isuwat nimo dito asa siya iyang address, kano sa siya na tao. So kailangan nakakulak po ka sa mga information nila. Then we have immigration form 5257. So wala ko nakakuan po ni, wala ko naka-familiar, nakahinumdum ani nga mong form. So again po naa ni siya gihapon sa imuhang GCK. Then number 11, the last one, kining client information. So kaning client information na adin hiyang imong SOP, nakahanay tanan, balik tanan ang uban nga mga like evidence of work, imuhang educational attainment like mga diploma, certificate, TOR. So naa siya dito naka-scan. Unya imuhang payslip naa po dito. So client information.
So kani siyang mga i-upload nimo dapat dili pa siya bugat kaayo. So challenge kaayo, dako kayong pasalamat nako sa kuang bayaw ug sa kuang sister nga mooy nagtabang namo pag lodge sa amo nga amo ang application kay dili pud lalim, imong kailangan imuhang i-reduce ang iyahang like the kilobytes ingon na kay naa na siya required, dili siya masulod sa maong ah, sa GCK nga kanang part, so like the 11 dili siya masulod kung mulapas ang iyahang kilobytes sa required, so kailangan imong i-reduce aron nga ah, masulod tanan. Okay, nga kailangan maklaro pud siya.